Hello ka-backyard, mag-harvest tayo ng pinakamaanghang na sili sa buong mundo. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Hindi ko alam kung anong tawag dito, binigay ito sa akin para paramihin. Ito ay variety galing Europe, kaya ang itsura niya ay nagkulubot dahil sa init dito sa Pilipinas. Pero may bunga po siya at ating pararamihin. Tuturo ko po dito kung paano mag-seed saving ng sili. So ito po sila. So, ito pong i-harvest natin mga ka-backyard. Meron siyang 5. Sorry, nahuli na ako dito. Kinain ito ng langgam. So para siyang kamatis na parang apple. Yung itsura niya. Ito yung pinakamaanghang. Sabi nila Carolina, pero may nakita akong Carolina, parang iba man yung itsura. So variety ito ka-backyard galing Europe. At ating pararamihin dito sa Pilipinas, dito sa Mindanao. So napakaganda, maanghang daw ito masyado pero hindi ko pa nasubukan. Pararamihin ko lang muna ito. Malaking tulong ito ka-backyard sa maraming paraan. Pwede nyo gawing sinamak, suka, chili, garlic, at most of all is ang insecticide. So ang plano dito is gawing insecticide ito para sa ating organic gardening. So meron akong good na bunga na 4. Harvest natin tong 4. So kita niya ka-backyard, grabe yung kulubot niya. Yan o, dahil sa sobrang init dito sa Pilipinas. Kasi originally pang Europe ito ng mga variety. Binigay lang sa atin. Yan po sila. So kunan po natin ito ng liso ng seeds para po ating i-preserve at padamihin po natin. So that's it. So after ka-backyard, slice po natin at kunin po ang mga seeds ng sili. So make sure po gamit po kayo ng gloves, that cellophane gloves, dahil napakaanghang po talaga nito. Kahit nga yung amoy niya ay talagang napakaanghang. May dalawa pong paraan para kunin yung seeds ka-backyard. Yung sa akin, i-manual ko lang dahil konti lang yung seeds. Pero kung marami po, i-blender nyo na lang po. After blender, ibabad nyo sa tubig. And then yung mga seeds ay lulubog. Yung mga balat niya or yung meat ay lilitaw po yon. So mas madali po yon. Kaya lang yan, maliit lang. So, gimanual ko lang po para makuha yung seeds. Talaga pong napakaanghang yan ka-backyard. No? Pero konti lang man, so kaya lang. So, separate ko yung seeds sa meat niya. Kasi yung meat niya may gagawin din ako niyan. So, madali lang po ma-preserve niyan ka-backyard. After nyo nakuha yung seeds, babad nyo siya sa tubig ng 1 araw. 1 araw po. So, yung lilitaw, tapon nyo na. Yung lulubog, yun po yung i-preserve natin mga ka-backyard. At ilalagay po natin siya sa cellophane at ilagay po sa ref para humaba yung buhay ng ating mga seeds at hindi masira, hindi mamatay. So, yung mga meat po niya ay gagawin ko pong insecticide. So yan na po siya after 1 day na nababad po siya sa tubig ka-backyard. Lininisan ko pa until wala na talagang matira na mga meat or mga balat. So rinse sa water. Bago nyo ilagay sa cellophane, patuyuin nyo muna na hindi nakababad sa init ng araw. Okay po. So yan po, lagay nyo sa cellophane. Naka-sealed po yan para hindi makapasok yung hangin. And then, ilagay nyo siya sa ref para ma-preserve talaga yung sili nyo. So, yung sa meat naman mga ka-backyard, gagawin ko po yung insecticide.
dahil isa po yan sa mabisang paraan para po mawala yung mga insects sa ating mga fruits o sa ating mga halaman, mga gulay. So ang process po dyan is lagay nyo lang sa blender. So yung mixture ko is sili, ahos or garlic, and then itong lemongrass or tanglad. So yan po yung nilagay ko para insect repellent po. So yung lemongrass is insect repellent, so yung ahos din is insect repellent, pero yung sili talaga is kaya niyang pumatay. So dahil blender gamit, hindi niya kayang i-blend, so nilagyan ko siya ng suka para meron siyang liquid para ma-blend talaga siya thoroughly yung mga mixture po. So kung may paraan para ma-blend sila na walang suka, mas maganda. So nilagyan ko siya ng suka as my liquid rather than water. So mix that like that po mga kabakyard until lahat po ng ingredients will be mixed thoroughly po. Talagang mix na mix dahil pag yan po ay nagamit natin sa as insecticide, napakagandang repellent po yan, or even kaya niyang pumatay dahil doon sa sili na napakaanghang po mga kabakyard. So ganyan lang, strain nyo lang after nyong na blend. So yan na po yun lahat mga kabakyard, wala na yung dahon, talagang na blend siya lahat. And then i-strain nyo, separate nyo yung meat, yung mga meat sa water niya, or yan po sa liquid, dahil yan na po yung gagamitin ko as my insecticide po sa aking mga gulay, dahil organic po ako mga kabakyard. So nagagamit po ako ng mga organic pesticides. So yan po yung stay ko. Ang sukatan po niyan, 1 liter of tubig, 1 kutsara po niyan, or 1 tablespoon sa 1 liter ng tubig. At yun na po yung i-spray ko mga kabakyard sa aking mga gulay. So papakita ko din yan sa inyo sa susunod. God bless, and see you in the next video.